for Jason. Ang hina naman ng palakpak nyo. Ayan. Kumain na ba kayo? Yung isa nagtatampo, hindi ba? Hindi kayo pinakain ng sponsor nyo? Yung iba pinakain. Bait naman yung sponsor mo. Yung mga pinakain dito, alam nyo, suhol po yan para maka-attend kayo. 10 years ago, nung una ako umattend sa networking seminar, pinakain ako kaya ako napa-attend eh. Kasi madali lang humindi, di ba? Yung ayoko, wala akong time, ang dami kong dahilan eh. Tinawagan ako sa telepono ng best friend ko. Kasi may kukwento daw na business sa akin. Sabi ko, ba't di mo na lang sabihin sa telepono? Sabi, hindi pwede, kailangan visual. Eh, best friend ko to. Gumawa na ako ng maraming alibay para hindi ako sumama o ma-attend. Kaya lang sabi sa akin, sige na, papakainin kita. Nung narinig ko yung pakakainin ako, weakness ko, pizza ate, kasi may ilig ako sa pizza. Ililibre kita sa pizza. Sabi ko, anong oras ba seminar? Kaya lang, nung makala ko kung anong business seminar, seminar pala ng demo, ng product demo. Kaya lang, dahil pinakain ka na, utang na loob mo na lang, hindi ka makatayo ngayon. Kala ko kasi, business opportunity seminar. So, siyempre, pagka business opportunity seminar, baka mag-seminar about yung kung ano ng mga businesses ba na pwedeng pagkakakitaan. Pero nung unang part ng seminar kasi, product demonstration. Tapos, ang dinidemo sa akin, mga shampoo. So, parang ang dating, para ka mag-special offer na di mo malaman. Kaya lang, yun nga, katulad ng sinabi ko, dahil pinakain ka na, hindi ka makatayo ngayon. Pagkatas ng seminar, sabi ng kaibigan ko, ano pare, maganda ba? Eh, syempre, to make him feel good, sabi ko, oo, maganda. Ha? Pinakain ka eh. Tapos ano, magjo-join ka? Sabi ko, hindi. Yun, hindi ko na natiis. Sabi ko, hindi. Sabi niya, bakit? Bro naman, sabi ko, hindi natin linya yan. Kasi hindi niyo po naitatanong, electrical engineering graduate po ako. Nung nakita ko to seminar na to, I was engaged in energy development programs. So, napaka-technical ng trabaho ko. And itong best friend ko nung college, si June, was telling me to join this kind of company na network marketing, magbebenta-benta. So, hindi ko ma-appreciate. Kaya nung tinabi niya sa akin, ano pare, mag-join ka? Sabi ko, hindi natin linya yan. Tapos, panay ang convince niya, kikita tayo dito. Sabi ko, wala akong time eh. Alam mo sabi, bigyan mo ng time, kikita tayo. Sabi ko, hindi natin linya to. Hindi, pag-aralan natin, kikita tayo. Wala akong narinig kung di kikita. Nung tinanong ko, magkano ba kinikita mo? Sabi sa akin, no? Wala pa, pero sabi ng speaker, kikita daw, kaya mag-join tayo. Paano ka maniniwala? Ayun. Tapos, after that, sabi ko sa kanya, nakakailang buwan ka na ba dito? Sabi sa akin, anong buwan? 2 araw pa lang, ikaw una ko recruit, sabi sa akin. Kasi minsan sa ganitong business, ang una mong unahin na isama, yung mga tingin mo hindi ka mahindian. Kasi syempre matalik na kaibigan kami, so maybe he was expecting at that time na una-ano ako maniniwala. Unfortunately, maraming mga tao, may different mindsets eh. Ako, nung time na yun, ang mindset ko was, nag-aaral ako, makapagtapos, para makapagtrabaho. Doon lang ako nakafocus sa being an engineer, because yun yung natapos ko. Eh siya, medyo, yung kaibigan kong yun, gustong kumita ng mas malaki pa, siguro at that time. Kahit ano, titirahin, kumita lang. Something like that. He was like very desperate to make money. So at the time, sabi ko, hindi ko na-appreciate. Hindi dahil sa mayaman kami, mahirap nga lang kami. Kaya lang, ideally speaking, pagka naka-mindset ka kasi ng different things, doon ka lang nakafocus, sarado na yung isip mata mo sa ibang bagay. Para hong kabayo ba? Di ba yung kabayo may takip dito? Wala nang gusto makitang iba. Kahit na may mas magandang opportunity, pag ikaw, yung gusto mo lang ang gusto mong paniwalaan, kahit anong ganda ng isang bagay, hindi mo na pakikinggan. Kasi mahirap, magkaiba po yung ayaw intindihin sa mahirap maintindihan eh. Madali lang intindihin to. Kasi totoo lang, ayaw lang intindihin ng maraming tao. In fact, for the last 18 years, paano ako na-involve? Simple lang. Yung nag-invite sa akin, tumuloy. Ako hindi. 7 months after, binalikan ako, nagdadrive ng kotse. Ganun kasimple. Magto 2 years na ako sa trabaho ko, ni 4 na gulong, hindi pa ako nakakabili. Ang yabang-yabang ko pa, nakabarong, I was very professional. And here's my friend, driving a brand new car. Binalikan ako sa bahay after 7 months lang. Nung nagkita kami, alam mo, tinitibok ng dibdib ko nung nakita ko yung kotse niya. Pinuntahan ako sa bahay eh. Nung nakita ko yung kotse niya, kasi sabi ko, bago kami maghiwalay, nung una kong seminar, ikaw na lang, pag mayaman ka na, balikan mo na lang ako. Sa loob-loob ko naman, di mayayaman, shampoo, paano yayaman? 7 months after, binalikan ako may kotse. Nung nakita ko yung kotse, sabi ko, June, ayaw ko ng benta-benta eh.
Pero nung nakita ko yung kotse, sabi ko, June, kahit mani, ibebenta ko, magkakotse lang ako katulad. Tanggal ang arte ko eh. Tama ba yan? Matatanggal ang, natatanggal ang pride mo and everything because at the end of the day, it's a matter of getting your dreams. Ilan ba sa atin dito yung araw-araw nagtatrabaho sa kumpanya, sa boss, pero araw-araw nagrereklamo, di ba? Nagrereklamo ka sa sweldo, sa kumpanya mo, sa boss mo, sa kasama mo, sa sweldo mo, pero magugulat ka araw-araw, pumapasok ka pa rin. Kasi wala kang choice. So, it's simple as that. Ilan ba sa atin dito yung hindi maligaya sa income natin? Ilan ba dito yung sawang-sawa na sa pagtitipid? Ilan ba dito yung pag pumipila ng ATM, ang layo ng iniisip? Yung sweldo, ang layo ng iniisip mo kasi bago ka pumunta sa machine, binabudget mo na yung ilalabas mo. Ilan ba sa atin yung ganun? Tama? Alam ko yan kasi pinagdaanan ko eh. Ilan ba dito yung pag dumating ang sweldo mo, may may-ari na? Hindi yung pa nahahawakan, may may-ari na? Tama, mali? And then you're gonna tell me na, alam mo, pag tinanong ko maraming audience ko na, gusto nyo bang gustong yumaman? Sabi nila, kami. Ang dami gusto yumaman, pero alam mo, sa 18 years na experience ko sa networking or nagsaseminar, hindi po lahat ng tao handang yumaman. Gusto, pero hindi handa. Gusto lang, pero hindi handa. Paano ko nasabi? Gusto nga yumaman, pero hindi pa nagsisimula yung seminar. Alam ko na yan. Ang galing, hindi pa nagsisimula, alam na. Paano yayaman? Tama, mali? Hindi pa nagsisimula, alam na. Ay, di maganda to. Di pa nagsisimula, di ba? O kaya naman, pagdadating, ano kaya libre dito? Di ba? O kaya, anong oras kaya matatapos? Yung mga ganun ba? So, for the longest years of my life, mag-40 na po ako. Actually, 28 lang ako. Marami na po ako na seminar na tao. Pero, believe me, hindi lahat ng tao handang yumaman. Simply because, may iba-ibang mga taong opinion about this business eh. Unfortunately, pag nauna yung opinion mo sa isang bagay, may judgment ka na. Tama ba? Pag nauna yung personal opinion mo, kahit anong bagay, whether tao, lugar, o ano man, opportunity man, pag nauna yung opinion mo, hindi mo na pakikinggan kasi may opinion ka na eh. So for the next 1.5 hours, sandali lang ho ako magtutok, just try to set aside your personal opinion and just be open-minded to what I'm about to say. Wala naman masama kung bubuksan natin yung isip natin kasi unang-una, hindi naman mahuhulog ang utak natin kung bubuksan mo yan eh. You know, a lot of people are very afraid to open their minds because they are afraid that their brains might fall. Hindi naman ganun eh. Just try to open your mind because, believe me, you're coming here tonight is a matter of destiny. Kaya ka nandito ngayon, kahit na pinilit ka, kahit na dabog-dabog ka pa, pag-akyat mo, sikip-sikip ng elevator, may purpose yan. Kasi lahat naman ng bagay sa mundo na darating sa'yo, it will serve you. It depende kung paano mo siya pakikinggan. So, ang amin, alam nyo, ang negosyong to for the last 8 years, marami na po itong taong nabago ang buhay. And naniniwala kami, lahat ng tao na uma-attend na ganito, especially first-timers, may opportunity rin kayo para magbago ang buhay katulad ng mga ibang taon, sumama sa amin, mga ilang taon nang nakakaraan. Kasi, try to think of this. Ang AIM Global nakapag-create ng mahigit 800 milyonaryo na for the last 8 years. That's an average of 100 millionaires a year. That's an average of 2 millionaires per week. Bakit namin pinagmamalaki ito? Siyempre, ilang bang tao nag-empleyado na, 20 years ng empleyado na hindi naging milyonaryo. Samantalang dito, 2 to 3 years pa lang, milyonaryo na. Kaya namin pinagmamalaki yun. Pangalawa, yung mga naging milyonaryo to, you have to understand na naging beginner din sila katulad mo. Naging first-timer din sila katulad mo. May nag-invite din sa kanila katulad mo na beginner ngayong araw na to. It simply means, kung ano yung pwede nangyari sa kanila, pwede mangyari sa'yo kung gagayahin mo lang kung ano yung ginawa nila. So, ang amin, wala pong commitment to. Magustuhan nyo, pagtulungan natin. Kung hindi, magkakaibigan pa rin kayo nung nag-invite sa inyo. Itutulak lang kayo sa hagdanan yan mamaya pag hindi kayo sumama. Ayaw mo? Bahala ka sa buhay mo. hindi yo. Biro lang. Kasi ulitin ko, wala naman mawawala. Parang ako, nung nag-join sa ganito negosyo, nung open-minded na ako, pinakinggan ko na siya, I thought for myself, wala naman mawawala. Dati nang wala, ano pa mawawala? Mga tao kasi akala nila malaki mawawala sa kanila. Wala naman eh. Kasi wala ka namang, wala namang mawawala. So, ano ba yung company? Let me just introduce to you. Our company is Alliance in Motion Global. Ladies and gentlemen, we've been around for the last 8 years. And we happen to be the biggest and largest networking company right now in the whole Philippines. Pinagmamalayan ng bawat isa because sa networking industry, sa buong mundo, napakarami pong network marketing companies. Dito lang sa Pilipinas, over 1,000 companies ang network marketing. Kasama dyan yung mga international, American, multinational companies,
who are here in the Philippines. But we are very proud to tell you, Alliance in Motion Global, being number 1, 100% Filipino-owned po itong kumpanyang to. Tinalo pa yung mga banyaga. Ang mga mayari, yan yung tatlo, si Sir Francis Miguel, being our Vice President or Chief Financial Officer, si Doc Ed Cabantog, our Chief Executive Officer, at saka si John Asperin, ang amin pong Chief Marketing Officer. Itong tatlo, very young, because they started in the industry of networking as a distributor, as distributors also. Naging distributor muna sila, naging network marketer muna sila, bago sila naging may-ari, bago nila pinuntap yung Alliance in Motion Global. Just to give you some of our recognition, idea of some of our recognition, tsaka mga nakuha po naming mga achievements, no? Achievement awards. Meron po kaming Consumer's Choice Award given to us consecutively ng ilang taon. Binigyan din kami ng Asian's Consumer Award. At marami pang iba, pero ang gusto ko pong i-highlight dito, yung nitong nakaraan lang na binigay sa amin, kasi ang Network Marketing Association po, yung tinatawag na Multi-Level Marketing Association, meron pong international association yan na nakabase sa Amerika. Ang tawag po MLMIA, Multi-Level Marketing International Association. Binubuo po ito ng iba't ibang kumpanya, sama-sama, na ang kanilang goal is for the advancement of the professionalism of network marketers all over the world. And nakakatuwa, just recently, ang MLMIA po recognized Alliance in Motion Global as the fastest growing company in the whole Asia. Okay? So, alam mo, hindi na po kami nag-award sa sarili namin yan, ibang kumpanya. Ay, ibang agency na. Okay? Kaya namin sinasabi sa inyo to para ma-establish po yung credibility ng company. Okay. Ang AIM Global is in partnership with a lot of international manufacturers. Number 1, Nature's Way. Sa States po to. Ito po yung aming mga product provider. Okay? Nature's Way has about 50 years of extensive experience in manufacturing, especially herbal and food supplements. Nakabase po to sa Amerika. It is a $1 billion company a year. And pioneer po sa herbal medicines. Merong good manufacturing practice. Lahat ng products nila are halal and kosher certified. Sa Europe naman, we have also tied up with DSM, okay, Bright Science and Brighter Living. It is a multi-billion euro company a year and one of the largest supplier of raw ingredients of nutritionals in the world. Tapos, sila rin po ang manufacturer ng mga products na ipapakita ko mamaya, especially yung Vida. Tapos, meron din tayong supplier from Japan. It's a multi-billion yen company a year. Yan din yung isang manufacturer ng isang product natin provided ng AMS, Life Science. Itong mga companies na to, sa field nila, whether Nature's Way in their own field, DSM in their own fields, and ASM in their own field, sila po yung magaling, sila yung number 1. Siyempre, pagka ito, mga magagaling, magagandang kumpanya, top na mga company, kanino nila gusto makitie up? Siyempre sa number 1 din. Kasi kung ikaw big manufacturer ka, hindi ka basta-basta makikitie up o makikipag-partner sa basta-basta lang o pipitsugin lang or small time lang. Now, they're good. They're very, very successful manufacturers. Ladies and gentlemen, they've tied up also with the number 1 networking company in the Philippines. Okay? Ano ba yung mga product? Just to give you an idea, hindi po to intensive discussion of the products before I even talk to you about the marketing plan. Bago ko ipakita yung business side, pakita ko muna yung mabilis na presentation about the products. Number 1 product namin, ang tawag flagship product, pinaka mabenta, pinakamalakas sa lahat, yung tinatawag naming C24/7. Ito siya. Okay, kaya siya tinawag na C24/7, yung C stands for cells. Cellular protection, cellular health, cellular nutrition. Ibig sabihin, ang concept kasi ng business natin is, ng company natin, ng product natin, is pag ang cells healthy, the human body itself will be healthy. Kasi ang pinakamaliit na component, di ba, ng katawan natin, yung cells. Pag cells kasi healthy, pag pinagsama-sama mo yung cells, they become tissues. So eventually, yung cells, pag healthy, magiging healthy yung tissues. Pag pinagsama-sama mo yung tissues, they made up your organs. So, syempre, pagka yung organs, pinagsama-sama mo at healthy sila, nagiging system. Pag yung system, pinagsama-sama mo, the cardiovascular system, skeletal system, etc., etc. Pag pinagsama mo to, nabubulol tuloy ako, pag pinagsama-sama mo sila, they made up the human
body. So, ibig sabihin, technically, pag yung cells healthy, yung human body, healthy rin siya. So, ano ginagawa nito? Nino-nourish niya yung health. By the way, yung mga products ng AIM Global, hindi po gamot. Okay? Kasi baka mamaya sa sobrang excitement, uy, ang ganda ng gamot namin. Hindi po siya gamot. It is categorized as pharma food supplement. No? Nagkakaroon siya ng therapeutic effect kasi baka may marinig kayong testimonies na gumaling dito. Hindi siya directly gamot or medicine. Ang ginagawa ng products natin, because the body has its own capacity to heal itself, kasi the body is made up in such a way na may capacity siya para pagalingin yung sarili niya. Unfortunately, because of the wrong lifestyles, stress, mga kinakain, iniinom natin, yung katawan, especially the immune system, umihina. Yung antioxidants na nakadesign para i-protect yung katawan natin, bumababa. Such that yung katawan natin, nagkakaroon ngayon, nai-impede yung kakayahan niya to heal itself. Nagiging undernourished tayo. Ang ginagawa ng product namin, it just supplies the body with the right nourishments such that yung katawan mo na magpapagaling sa sarili niya. So technically, pag well-nourished ka pala, pagka malusog ka pala, pag mataas ang immune system mo, yung katawan mo kaya niyang pagalingin kahit anong sakit. Kaya niyang ma-prevent kahit anong sakit. So, ito, supplement. Kaya siya tinawag na supplement. Okay? Ano composition niya? Number 1, marami siyang vitamins and minerals. It has about 29 vitamins and minerals. We know for a fact that the body cannot function without any vitamins and minerals. Meron siyang 18 amino acids, which made up yung protein. Ang gumagawa ng protein, amino acid. Yung protein, kailangan ng muscles natin. Meron siyang 14 super green food spirulina blend. It has about 12 whole fruit juice blend. Bakit ginamit yung word na whole? Kasi ang ginamit po ng Nature's Way dito, yung buong prutas. Kasama yung balat, yung fleshy part, kasama yung stem, yung buto. Kasi it was found out na mas maraming antioxidants, mas maraming vitamins and minerals yung mga balat, yung buto, tsaka yung tangkay. Eh tayo, pag kumain tayo, tinatapon natin yung balat, di ba? Pero tignan nyo yung mga halimbawa, saging. Pag binigay mo sa unggoy, kakainin ng buo. Di ba? Tayo, tatanggalin mo yung balat. Pero makikita mo, sino mas malakas sa atin? Sila. Sino ngayon mas matalino? Alam nila yung antioxidant nando sa balat. Sa orange, di ba? Yung orange, no? Hindi mo naman kakainin ng balat kasi napakapait. Pero bigay mo sa kahit sinong ano yan, ayop kakainin nila ng buo. Kaya ako, ginagamit ko lang yung balat na orange dati. Pag may kaklase ako makulit, ganyan mo sa mata, oh. Sakit nun. Oh. Kaya yung whole. Importante to kasi hindi naman tayo regular kumakain na ng gulay. Alam mo, ang World Health Organization recommended that to maintain the antioxidants in our body, we have to at least eat 5 kinds of vegetables every day. Kaya lang sa lifestyle natin, nakakain ka pa ba na 5 gulay? Hindi na. Yung understanding pa nung iba, alam nyo, ang gulay po, pagka pala niluluto, mas nawawala ang ano niya, vitamins and minerals and everything. Kaya mas masarap kumain ng mga salad, yung mga raw. Eh tayo, mahilig tayong magluto. Okay? Meron din siyang 12 whole vegetable juice blend. Ganun din. Ginamitan din ng prutas. 1 dosena ang klase ng prutas din. Katulad ng sinabi ko kanina, if the World Health Organization recommends that we eat 5 vegetables and fruits every day, paano mo naman babaunin sa opisina yon araw-araw? Di ba? Napaka, yung bag mo punong-puno ng bayabas, santol, pinya. Ang ano no? Di ba? Okay. Meron din siyang iba't ibang klase ng mushrooms. Alam mo, ang mushrooms, they have thousands of years of herbal history. Lalo na mga Japanese, no? They found out na ang mushrooms, maraming mga longevity polyphenols. Nakakahaba ng buhay. Tapos yung mga mushroom, yung ibang klase ng mga mushrooms, nakakapagpa-healthy, nakakatulong sa blood circulation, especially sa mga maliliit na parts ng ugat. Okay? What else? It has digestive enzymes, nakakatulong sa digestion. Okay, para sa mga, lalo na may mga, yung pagpumupo, alam mo yun, 1 oras sa CR, tapos lumalabas, ganito lang kalaki. Tapos sasabihin, ang sarap. Ganon. Yan, inom kayo nito, maganda sa inyo ito sa mga constipated ba? Diba? Yung bang tipong, once a week lang dumumi. Pag dumumi, footlong. Tapos yung susunod sa CR, di makapasok, no? Lintik, Meron siyang 12 herbs and specialty nutrients. This is very good. May mga testimonies po kami, especially for the diabetic people.
Ayan, natutulungan sila ng 12 herbs and specialty nutrients na to for blood circulation. Okay? Kasi minsan pagka-diabetic ka, yung blood circulation mo hindi healthy kasi medyo yung dugo puno ng sugar, so malapot. Kaya nga minsan yung mga may matasang sugar, diabetes, pag nagkakasugat po sila, nagiging gangrene. Kasi wala ng healthy blood circulation sa parts na yun, especially sa extremities, sa hands or sa foot or feet. Okay? Tapos problema rin sa diabetic minsan, syempre nahihirapan na silang, lalo sa mga guys, nagkakaroon ng tinatawag na impotence o hindi nahihirapang magkaroon ng, alam mo na, flag ceremony. So, ayan, alam nyo na yun. Essential fatty acids, these are also very important kasi may mga organs po tayo na nababalutan ng fatty or fatty acids kung tawagin, no? Lalo ni mga membranes kung tawagin, fatty acid po ang pagkakagawa niyan, especially yung brain. Yung brain, pag tinignan mo, meron siyang membrane, yung parang supot o malapot na nababalot sa labas. So, it is made up of fatty acids. Kasi minsan, pag tinawag na fatty acids for us, naku, taba, masama yan. Hindi. Meron pong essential fatty acids at saka may mga fatty acids na hindi rin nakakatulong sa atin. May anti-aging, antioxidant enhancers. May longevity polyphenols at saka mega resveratrol blend. Itong tatlong to, yung anti-aging, longevity polyphenols at saka mega resveratrol blend, especially naka-designed po to for longevity o pampabata, anti-aging. So, para saan yan? Siyempre, pagka tayo nag-age, whether we like it or not, a lot of our brain cells die as we grow old. So, siyempre, nagiging malilimutin ka, this is very good. Yung tipon nilagay mo lang yung ballpen mo, may ballpen mo, yung mga ganyan. Nagwawala ka na sa bahay, di mo makita yung cellphone, nakasukbit pala sa'yo dito. May mga ganun ba? Yung may nakita kang kaibigan mo, nalilimutan mo yung pangalan, ayan. O kaya may mga kaibigan kayong nagpatawa ka. Tapos after 5 seconds pa tumawa, ayan, tayo namin yun na ito, ha? Yung hindi ka agad na gets, mababa na neurotransmission, yan, tayo namin yun na ito. Okay? Oh. Ayan, anti-aging, syempre, nakakatulong din sa skins and everything. So ito, pag ininom mo siya, it gives you all the benefits like, ito po yung maganda dito sa C24/7, it doesn't mean you have to take this pag may nararamdaman ka lang. Kahit na wala ka nararamdaman, because at the end of the day, prevention is better than cure. So mas maganda yung prevent mo yung sarili mo sa mga sakit, lalo na napaka-stressful ng buhay ngayon, tama? I just came from out of town the other day, yesterday, I flew in to Manila from Cebu. Grabe yung delay ng flight. Pagdating namin sa airport, from the airport to my place, ang whole EDSA stretch, traffic. Can you imagine, ang flight ko 1:50. Dumating ako sa bahay namin 7:00. Can you imagine that? Stressful. Lalo na sa trabaho, stress pa work mo, stress pa sa boss mo, stress pa sa ka-office mate mo. Manunod ka, napaka-stressful din ng mga palabas. Tama ba? Kaya alam mo, isa sa mga nagkakos ng mga diseases, found out yung stress. So, minom ka nito kahit na wala kang sakit. Kung may nararamdaman ka, take it at least 3 times a day. Pag malala, 2-2-2. Halimbawa, lalo na yung medyo may mga tinitake ng medication, hindi po ito ibig sabihin, ipipre-replace nyo sa medications nyo. Okay? Let me be clear with that. Hindi kailangan na alisin ang medication and replace it with this. Pwede nyong isabay. Kasi wala siyang contraindication, walang side effect, walang overdose. So, kung gusto nyo yung prevention lang, kahit once a day. Pag medyo may nararamdaman kayo, 3 times a day. Pag medyo malala, 2-2-2. Pag terminal na, laklakin nyo ng buo. Ha? Pati hindi, biro lang. Okay? So, it practically helps all kinds, nakakatulong. Remember, my word, it practically helps mga illnesses na nararamdaman natin. Okay? Second, let me go to the other products. Meron kaming version ng C24/7 na pang kids, pambata. O, syempre, anong mga tinanggal doon? Tinanggal, syempre, yung longevity polyphenols. Tinanggal yung mga hindi kailangan ng mga bata. Kasi mga bata naman, hindi naman kailangan ng anti-aging nun, di ba? O, yan. Yung gusto nyong mga kids kayo hindi mahilig sa gulay, gusto nyong they are protected, 24 hours, 7 days a week, they can take this. Okay? Maganda to kasi maraming vitamins and minerals. Tapos ano pa siya, para siyang jelly. Pag kinain, it's very good for the kids. Parang candy lang siya.
Meron kaming complete phytonutrients, okay? 16,000 phytonutrients. Parehong version lang siya nung C24/7. Again, except that this one, wala siya nung longevity polyphenols. So para kanino naman to? Siyempre sa mga bata-bata pa, young adults. Okay? We have resveratrol. Ito yung longevity namin, pangpahaba ng buhay. Pinapahaba niya buhay ng mga organs. Kasi, alam niyo po, it was found out, yung grapes, meron siyang ingredient na nakakapagpahaba ng buhay o ang tawag, longevity. Longevity polyphenols ang tawag. Ginawang eksperimento, merong tinatawag tong resveratrol. Ang grapes, merong tinatawag na ingredient na resveratrol. Kaya pala, yung 60-year-old American, pag kinumpare sa 60-year-old European, yung 60-year-old American is somewhat obese, malaki. Pero yung 60-year-old na European, sexy, medyo slim, payat. Yung pala pinag-aralan because of their diets. Kasi lalo na sa Italy, mga French, ang hilig sa red wine. Samantalang sa Amerika, ang hilig sa Coke. Alam niyo yung Coke? Coke, okay? Ang hilig sa Coke. Itong kabila, mahilig sa mga red wine. So, pinag-aralan na yung red wine pala, meron tinatawag na resveratrol. Okay? Yung resveratrol, nag-activate siya ng tinatawag na sirtuin gene. Yung gene na yon, specifically designed para i-regulate ang calorie na pumapasok sa katawan natin. So, meron pala tayong ganung gene na nagre-regulate siya ng calorie intake. Unfortunately, hindi siya activated. One of the ways para ma-activate siya, yung resveratrol. Kaya technically ito, maganda siya kasi, number one, lalo na sa mga malalaki, pwedeng makatulong ito kasi nire-regulate niya yung calorie intake ng katawan natin. Pangalawa, ginawa ho itong experiment sa sa mga daga. Kaya naging, applicable sa atin kasi they found out nung unang experiment stages nito, yung nilagyan ng resveratrol yung mouse, for example, A, compared to a mouse na walang resveratrol. Mas humaba yung buhay ng daga na nagtitake ng resveratrol. Galing, ano? Kaya sa tao, nung in-apply, it was found out. Alam mo, taga-Harvard po nakadiscover nito in the name of Mr. Dr. David Sinclair. It was even featured sa Fox News, sa CNN, and even Oprah talked about resveratrol. Kaya tayo po sa InGlobal, meron tayo niyan, ang tawag natin, Restore Life. It restores our life. Okay? Pampahaba ng buhay. Kasi masarap mabuhay lalo na pag may pera ka. Pag wala, medyo gusto mo ng Lord, kunin niyo na ako, Lord. Choleduz. Choleduz, ibig sabihin nito, cholesterol reduction. This is our version of reducing the cholesterol level in your body. Kasi one of the reasons kung bakit nagkakaroon ng high blood ang tao, dahil sa taas ng cholesterol level. Lalo sa Pilipino, number 1 pumapatay sa Pinoy ngayon, cardiovascular disease. E paano, hilig natin sa ginisa, mamantika. Magkain ka ng lechon, ano masarap? Balat. Lechong manok, balat. Sa itlog, hindi na balat, sobra naman kayo. Ibang itlog na yon. Kayo talaga, pag yan ang topic, buhay kayo. Omega-3. Ano ginagawa niyan? Galing po sa sardines, sa tuna, sa mackerel. Ang ginagawa niyan, yung arteries natin na clogged. Pag sabing clogged, barado ng cholesterol or tinatawag na low-density lipoprotein, LDL. Pag ito, nabarahan, yung ugat natin, nahihirapang dumaloy ang dugo. Ganun kasimple. Now, ang ginagawang gamot, karamihan ng gamot na ginagawa, lalo sa mga sakit sa puso, yung tinatawag na vasodilators. Pinaluluwag nun yung ugat para makadaloy ng maayos yung dugo. Unfortunately, pag wala ng effect yung gamot, babalik sa dating size. So, binabanat lang yung ugat natin. Nandun pa rin yung bara. You just try to imagine, ang ginagawa ng Choleduz natin, para siyang Pac-Man, good cholesterol siya, kinakain niya, ginangata niya yung mga plaque build up sa arterial wall para maging clear. Ganun ang ginagawa. So, this is very good for people na may high blood, mataas ang fats, mataas ang cholesterol sa katawan. Taken at least 3 times a day. Okay? Slim and Trim, our version of appetite suppressant. Ibig sabihin nito para sa mga gustong magpa-sexy. Meron kasi mga tao na iba-iba kasi ang causes kung bakit tumataba ang tao. Minsan may cause kung bakit tumataba kasi sa metabolism. Masyadong mabagal yung metabolism. Okay?
May mga tao naman, napakabilis ng metabolism, parang ako. Kumain ako ngayon, maya-maya, gutom na ako. May mga tao na kahit konting subo lang, tumataba. Nakakainis naman, 2 kutsarang rice na lang kinain ko. Pabako pa din. Di ba? Yung mga ganon. Pero meron namang matataba, kasi sadyang mo na. Para sa mga ganon, ito yon. Kailangan nyo ng slim and trim. Kakainin nyo siya 30 to 45 minutes before you eat a full meal. Kasi ang magiging effect niya, pag bininom nyo siya bago kayo kumain, you feel, para na kayong busog. Magsesend ng message yung stomach nyo sa brain na busog ka na. Kaya such that pag kumain ka, konti na lang. Kasi, feeling mo busog ka na. Okay? Ang maganda rito, hindi siya yung appetite suppressant na nangihina ka pag ininom mo. Kasi yung iba, dahil konti lang kinain mo, manghihina ka naman. Tingin mo sa ka-office mate mo, fried chicken. Sa kabila, kare-kare. So ito, pag ininom mo siya, dahil meron siyang glucomannan, tsaka Huja gordoni, ito po ay ginagamit ng mga tribes sa Africa when they go to war. Para siyang beans, ilalagay lang nila sa pouch nila when they go to war or hunting. When they go hunting kasi, they never eat for, 2 to 3 days kasi wala pa silang nahuhunt. Pero they remain strong and agile kasi iniinom nila yung glucomannan. So ito, merong ingredient na ganun. Na pag ininom mo siya, kahit hindi ka nakakain ng madami, it gives you energy for the whole day. Ang importante lang, pag uminom ka nito, kasi para siyang nagiging gel sa stomach mo, you have to take lots of water. Para, kasi yung iba, uminom mo ako nun. Ano nangyari? Feeling ko po lalo akong tumaba. Kasi nung uminom daw siya, nung nag-take siya ng slim and trim, hindi siya uminom ng tubig. Kaya feeling niya, gutom na gutom lalo siya. Lalo siyang kumain ng kumain. Tumaba siya. Yung iba naman, nagkamali ng intindi. Ininom 30 minutes after meal. Eh di wala ding effect. Ang usapan before meal eh. Clear? Okay. Maganda sa kanya, all natural, again, manufactured by Nature's Way. Our version of skincare, meron kaming glutathione. Pero ibang klaseng glutathione to, hindi yung tinitake, hindi yung soap, kundi sublingual siya. Ini-spray under the tongue. Tapos sinamahan namin ng 1,000 milligrams of vitamin C para lalong makatulong sa collagen ng balat natin, ng skin natin. So, ang glutathione, technically, ang ginagawa niya, antioxidant siya, vitamin siya, ibig sabihin, maganda siya for the liver. Antioxidant specifically for the liver ang glutathione. Yun nga lang, pag na-overdose ka ng glutathione, puputi ka. Kaya ang side effect ng glutathione, puputi. Pero ang main purpose niya, antioxidant siya ng liver. Okay? Yan ho yun. Kasi yung iba baka magtaka. Nawala. Rene, ayan. Yung iba magtaka, baka sabihin, hindi ho ako pumuti. Nakailang ka na ba? Kalahati po. Nilalagay yan under the tongue, ini-spray mga 3 puffs, 3 puffs. Oh, dahil nilalagay siya, ba't sublingual? Kasi para mas mabilis ma-absorb sa katawan natin. Di ba? Pag may mga iniinom kayong gamot, especially high blood, nilalagay nyo under the tongue kasi mas mabilis. Ganyan din to. It goes directly to your bloodstream. Tapos dahil nag-spray ka, vitamin C pa siya, nakaka-prevent pa ngayon ng bad breath. Kaya napakaganda doon sa mga kaibigan nyo na hindi nyo makausap ng diretso. Yung pagkausap mo, bro, text sex na lang, bro. Ang pampaputi talaga namin, perfect white. Ito talaga yun. Whitening talaga to. Ang gamit naman dito, ito yung manufactured ng Japanese manufacturer namin. Okay? Ito talaga yung nakakaputi. Meron siyang tinatawag na cysteine peptide. Yung cysteine peptide, raw material ng glutathione. So, mas maganda yung cysteine peptide, technically, kung gusto mo magpaputi, instead of the glutathione, just take the cysteine peptide regularly. Anti-wrinkles din siya kasi meron siyang astaxanthin, yung napaprevent yung mga, hindi naman natin matatanggal na wrinkles talaga, di ba? So, ano lang yan, mapapatagal yung paglalim. Kasi ang labanan sa wrinkles, 2. Paramihan ng linya at palaliman. Ha? Di ba, pag mga tingkong 50 ka na, ganyan, di ba, sa mga kaibigan mo? Oh, palaliman nga, palaliman. Paramihan nga. By the way, pagka may mga narinig po kayo sa aking pampahaba ng buhay, bigyan nyo po yung mga kaibigan nyo din. Kasi ang hirap naman nun na ikaw lang ang buhay, patay na sila. Ang lungkot mo nun, tama ba?
Kaya make sure to share it with your friends. Okay? So, yun yung perfect white. Yan yung talaga nakakatulong para makaputi. Kasi meron siyang cysteine peptide, tapos meron siyang botox effect because of the astaxanthin. It prevents yung wrinkles, although hindi na mawawala, nandiyan na yan. Piniprevent yung pagdami at saka paglalim ng wrinkles. Okay, let's go to our toothpaste. Meron siyang antibiotic. So, alam mo yun, pag natutulog ka, it's very good for yung bad breath. Early morning breath, di ba? Pagising mo sa umaga, hindi ka makakausap ng kung sino-sino, magmumumug ka muna. And pag ginamit mo to, pagising mo, dahil may natural antibiotic, may aloe vera siya, kiss mo kagad si Mrs. Pwede. Hindi katulad dati, pag may dumaan na daga, patay eh. Ganun, di ba? Ayan. Herbal toothpaste natin. Maganda sa gingivitis, bleeding gums, okay? Pyorrhea, ayan. Natural pa. So, instead of using yung mga ibang toothpaste, this is very good kasi habang natutulog ka sa gabi, yung mga bacteria, hindi masyadong makapag-multiply kasi may antibiotic siya. Hindi sila makapag-tongue eats, pusuidos, makapagsugal dyan. Our beverages. Okay? Meron kaming kape. One of our, best-selling product, kape. Bakit? Ang Pilipino, hilig kape. Sa umaga, kape. Tanghalian, kape. Hapunan, kape. Matutulog na lang? Oh. Sa patay, ano meron? Hindi. Sa lamay, ano meron? Patay. Kayo naman, di ba? Kape kayo dyan. Oh, meron kami iba-ibang version. Ang kakaiba dito sa kape na to, just to highlight, alkaline siya, alkaline-based. Hindi siya acidic. Kaya maganda siya kasi the world's first alkaline coffee. Okay? Pangalawa, ano pagkakaiba nito sa ibang kape? Naalala niyo yung pinaliwanag ko kanina, yung C24/7, yung complete, naalala nyo? Merong 16 phytonutrients, 29 kinds of vitamins and minerals, 12 vegetables, 12 fruits, etc. May mga longevity polyphenols. Ang kakaiba ng coffee namin, nilagyan namin ito ng complete phyto-energizer. Okay? So, pag ininom mo to, para ka na rin uminom ng complete. Not the whole capsule nga lang, no? Pero maganda, it gives you the right energy also, and it's very healthy. It comes in 4 different variants. Meron siyang original, meron siyang cappuccino, merong latte, at saka merong sugar-free. Yung mga diabetic ba? Pag sabing sugar-free, dati ang understanding ko, pag sabing sugar-free, hindi matamis. Tama? Tama ba? Sugar-free. Yun pala, pag sabing sugar-free, ang sugar pala, isa lang yan sa sweetener sa buong mundo. So pag sabing sugar-free, matamis pa rin siya, pero ang hindi ginawang pampatamis ay sugar. Ibang ginawang pampatamis. Ang ginawang pampatamis dito, stevia. No? Isa po siyang plant na napakatamis, na imbis na gagamit ka ng sugar na, chemically processed na, itong stevia, natural sweetener, yun ang nilagay namin sa no sugar namin na kape. Kaya it's also good dun sa mga matataas ang sugar kasi wala tong sugar. Although it's sweet, pero stevia po ang ginamit. Okay? Meron din kaming version para sa mga bata. My Choco. Imbis na, alam nyo na, yung tonic drink na naririnig natin sa labas, ito na lang para sa mga bata. Bakit? Meron pa siyang DHA. Tapos nilagyan din namin ng complete phyto-energizer. Kaya maganda sa mga kids. Lalo pag na-stress sa school. Lalo pag medyo, alam mo yon, school time na. Kasi mayaman siya sa DOCA, hexanoic acid. Okay? DHA. What else? Meron kaming Vida, cardioceutical drink. This is very good for heart problem. Kasi ang ginagawa nito, meron siyang Resvida, ang ginagawa, yung dilation. No? Ito lang sa lahat ng products namin na may tinatawag na human clinical study. Pag sinabing human clinical study, ginastusan talaga ng DSM na pag-aralan talaga ano effect nito sa tao. Bago maglabas na confirmed yung clinical study, it took them so many years for the confirmation. And it was confirmed that upon taking of Resvida or Vida regularly, about 250 milligrams regularly, alam niyo, yung may mga heart problem, yung may mga bara sa ugat, 30% ang na-effect na dilation sa ugat, lalo na sa mga may bara. So, it's very good. Kasi bakit? Kasi pagka nagdadilate o may tinatawag na vasodilation, it improves metabolism as well. So, this is, ang maganda rito, lasa po siyang juice. Yung regular juice na iniinom natin. Halimbawa, Kool-Aid. Nakatikim na kayo ng Kool-Aid? Ayan, di mo akalaing, hindi mo akalain na supplement siya, hindi mo akalain na healthy drink siya kasi pag ininom mo, parang Kool-Aid.
Pagka nga natikman ng mga bata to, hindi na sila magjujuice ng tang o kung ano-ano eh. Pag natikman na nila to, sila na magte-take. Okay? What else? Meron din kaming services. May product kami na service, no? Ang tawag namin CardioPulse. This is our version of you instead of a service that instead of you getting the cardiovascular health from the regular, alam mo yun, ECG, angiogram, ito yung version namin na malalaman yung cardiovascular health mo by just putting this, ito, gadget po siya, ilalagay sa index finger mo. Korean technology siya, endorsed by the US, FDA, etc. And even in the European Council or European Economic Council, approved po siya na pag ginamit mo siya, malalaman na rin yung health ng heart mo without the expense or the same amount na gagastusin mo pag nagpa-angiogram ka. Kasi magkano angiogram? So, ang gagawin nito, lalagay sa index finger mo, and you will just stay still for the next 2 to 3 minutes, tatanggalin mo lahat ng metal sa katawan mo. Tapos yun, magre-reading, maglalabas ng reading kung ano na yung health ng puso mo, especially yung mga coronary artery. Okay? Yung mga ugat na nakapalibot sa ugat natin, sa puso natin. So, maglalabas siya ng reading. May type 1 hanggang type 7. Pag type 1, excellent, clear. Pagka parang bilog, sinasabi na yung ugat mo, wala pong bara. Type 2, good pa. Type 3, careful ka na. Iwasan mo nang kumain ng mga kung ano ng matatabang pagkain. Type 4, warning. Type 5, bad. Type 6, very bad. Type 7, mamamatay. Hindi naman. High risk. High risk ka na pag nasa type 7 ka. So, ito yung ugat. Ang healthy artery, ganito, yung kinukwento ko kanina. Pag marami kang cholesterol, may plaque buildup na rito. Tumitigas ho yan. Kaya pag binigyan kayo ng gamot, lumuluwag lang yung ugat, pero hindi tinatanggal ito. Na-imagine nyo, bumubo ka lang. Pero yung bara, nandun pa rin. Pag wala na effect yung gamot, babalik sa dati. So, it stays there. Naalala nyo yung Choleduz na pinaliwanag ko kanina? It eats up this cholesterol buildup or plaque buildup. Kaya magiging clear siya, babalik siya sa ganito. Habang ininom mo yung Choleduz, uminom ka pa ng bida. Kasi pag uminom ka ng bida, lumuluwag pa siya lalo. Pag pinagsama. Now, ang maganda dito, pag ginamit mo to, lalabas sa reading kung anong type ang meron ka. Nagdala ka ng prospect, may sakit sa puso, ipaupo mo dyan sa CardioPulse Clinic namin, saksakan natin ng gadget dito, lalabas yung cardiovascular health niya. Pag lumabas na, warning na siya, bad na siya, or very bad, or high risk, may lalabas na reading yun. Kung ano na yung type niya. Kasabay nun, sa likod ng reading, printout, computer printout, magsasuggest kung anong iinumin niyang product ng AIM Global para mawala itong mga bara niya. So in a way, this is what? Somehow, ang services na to, sa walk-in, 1,000 pesos. Pag may dalang gift certificate, 500 pesos. Pag member ka ng AIM Global, 300. Pag bumili ka ng Global Pack mamaya, libre na ang CardioPulse mo. Okay? So all in all, as I mentioned, hindi ko naman kailangang i-discuss lahat ng products, but ladies and gentlemen, meron ho kaming intensive way of discussing this dito po sa may third floor, same building. Atinan nyo na lang yun, it's about an hour and a half discussion, but during business presentation, binibigyan lang namin yung audience namin ng bird's eye view or idea kung ano yung mga produkto natin. Tanong, maganda ba yung mga products? Yes! Magte-take ba kayo? Yes! Tingnan mo yung mga produkto. Pagka you start sharing this with your friends, mapapahiya ba kayo? Yes. Hindi, kasi maganda. It was manufactured like that. So, one good thing about the products, marami ng testimonials for the past maganda yung business, pag-aralan yung mabuti. Now, let's talk about business. Are you ready? Yes! Ready na ba kayo yumaman? Yes! Now, paano ko i-relate yung mga produkto sa negosyo? It's very simple. Dito, pag nag-join ka, may dalawang choice ka. Una, pag nag-join ka, pwede ka mag-direct selling. Ang kita, pag nagbenta-benta ka ng mga product na diniscuss ko, is 25% to 50%. Depende sa produkto. So, kasi hindi sila magaling magbenta. Now, one disadvantage of selling is this. Pag may benta ka, may kita. Pero pag wala kang benta, wala ka ng kita. And syempre, you can only do so much for a day.
For a given day, you can only talk to how many people. So, you also limit your income pag nag-concentrate ka sa direct selling because parang ano yan linear income yan The more you sell, the more you make money. If you don't sell anymore, you don't make money anymore. So, okay lang to, kaya lang, hindi dyan yung big picture namin. Ang bigger picture dito, iba, yung tinatawag na network marketing. Yun yung maraming tao na misinterpret. Pero sa totoo lang, yung network marketing is very simple. Instead of you just selling the product, ang idea sa networking is ikaw, i-multiply mo yung sarili mo. Kasi dito, para ka nag-iisang tindahan lang. And you never make a lot of money here. Ang gawin mo, mag-branch out ka. So, yung pagba-branch out, ang gagawin mo lang, isasama mo sila sa seminar. Nakatulad nito, Monday to Saturday po ang seminars natin. May panghapon, may gabi. So, nakadesign to lalo na sa mga part-time. After office hours, you can just come here and see the business or i-present ito sa mga kausap nyo. Hindi kayo ang kakausap sa mga mare-recruit nyo. Kaya kahit di ka magaling sa sales, it's okay. Kahit wala kang convincing power, it's okay. Kasi hindi naman ikaw ang kakausap eh. Magdadala ka lang, may nagsasalita na bitid sa harap. So all you have to do is to bring. Pag ikaw bago pa, huwag kang magpapaliwanag. Kasi bago ka pa eh. Kahit anong excitement mo, huwag muna. Pigilan mo yung sarili mo. Pag tinanong ng recruit mo, gusto mo na ipaliwanag. Kasi yung iba, sa sobrang excitement nila, pakikikita tayo, naku, ang laki ng kitaan doon, pag-recruit ka, hindi nga pigilan yung sarili niya. Wag. Help yourself. Pangalawa, hindi ka magpapaliwanag dahil hindi mo pa alam yung negosyo. At saka yung recruit mo, hindi maniniwala sa'yo yan. Sabi mo, pare, yaman tayo. Sabi niya, ba't mayaman ka na? Hindi pa, pero pag sumama ka, yaman tayo. Ha? Eh, mga Pilipino pa naman, hindi naniniwala pag wala kang prueba. Tama? To see is to believe. Now, ganito yan. I-invite nyo lang dito. Pag nagustuhan nila, they can do the business. I mean, pag nagustuhan ng recruit mong isa yung kaibigan mo, nagustuhan din to, pwede rin siya magbenta, katulad mo, and pwede rin siya mag-recruit. Tama, mali? Meaning, yung ginagawa mo, yun din ang gagawin ng kaibigan mo kung sino man. It's just a domino effect. Yun nga lang, yun iba, hindi rin maniniwala. Sabihin sa'yo ng kaibigan mo, di, totoo yan. Now, in my experience, believe me, unahan ko na kayo, hindi lahat maniniwala. In fact, mas maraming hindi maniniwala kaysa maniniwala. Bakit? Iba-iba mindset ng tao eh. Dito, pinag-uusapan, negosyo. Yung dala mo, trabaho. Dito, paliliwanag, kotse. Siya, tricycle. Ano magagawa mo? Dito, magbabago buhay mo, yayaman ka. Siya, kontento na. Why? Totoo yan kasi iba't ibang tao, iba't ibang programs nila eh. May iba't ibang program, may mga taong 3 beses lang kumain sa araw, okay na. May mga taong sobrang ambisyoso. Di ba, lalo na nung bata tayo, may mga batang na-train ng mga parents like, huwag ka masyado mag-ambisyon. Kontento na. You know what I'm saying? May mga taong mahina pa. Pero hindi ibig sabihin nung na-recruit nyo ayaw, hindi ibig sabihin pangit yung pinasok. Acceptance yan. Tignan nyo ako. Nag-recruit ako nung araw. Sabi ng kaibigan ko, George, 2 lang gagawin mo rito, mag-recruit at pag-aralan. Yun lang ginawa ko, nag-recruit, pag-aralan. Na-recruit ko 100, isang buwan. Dami. Lahat ng kaibigan ko, dinala ko. Presidente ako ng class namin. I graduated on top of my class, so everyone believes. May kaklase ako, presidente ng frat sa amin. Tinawagan ko, bro, may trabaho na kayo? Sabi niya, wala pa eh. May alam ka ba? Sabi ko, may alam ako. Kita tayo bukas, sama mo lahat ng member mo. Sinama lahat ng member, nakatakin sila. May dalang envelope, biodata. Akala nila, trabaho. Oh. Seminar pala. Oh. Dami ko na-recruit, 100. Alam niyo ilan nag-sign up? 3. Tawa kayo, tignan natin sa inyo. Ha? Oh, 3 lang. Oh. 3 lang. But yung 3 yan, lumaki. Ladies and gentlemen, at the peak of my career in networking, I was making about $20,000 per month. Can you imagine? Galing lang sa 3 tao. Dumami ng dumami. So, ganun din dito, hindi lata. Sabi mo sarili mo, next! Tama? O, recruit ulit. Ayaw, next! Ganun lang. Next lang ng next. Ang daming Pilipino. Diba? Magmumukmuk ka. Ay, grabe. Ayaw nila. Oh, wala mangyayari pagka isang rejection, ayaw mo na.
You know, the most successful people in the world got a lot of rejection before they become successful. So, okay lang ma-reject na ma-reject. Ayaw, next. But believe me, makakahanap ka ng taong naghahanap din ng opportunity. Maghanap ka ng taong gusto magbago ang buhay niya. All you have to do is to approach these people. Kaibigan mo, kaklase mo, FB friends mo, nasa directory ng phone. Ang malas naman ng kaibigan mo kung ikaw lang kaibigan niya. Dadami ba? Dadami? Pag yan po dumami, they become network people. Kasi gusto rin nilang kumita, tama? Kaya magre-recruit din sila. Gusto rin nila mag-networking, so kikita rin sila. Now, how do you make money? Ikaw to eh. Can you imagine this network of people? Question, pag may bumibili ng product sa loob ng network na to, pag may gumagalaw na produkto, pag may nagbenta, may kita ka wala? Meron. Pag may bumili ng product, may kita ka wala? Kaya mo yung magic nito. Kilala mo pa to, hindi na. Kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo. Nagbenta sa tita niya kasi may arthritis. Binentahan ng C24/7. Customer. Pag ito nagbenta dito, may kita ka wala? Ikaw ba nagbenta? Kilala mo pa? Ladies and gentlemen, that same concept is a 1,000 outlets all over the world. Ladies and gentlemen, they feed billions of people every day. Kaya makikita mo sa logo nila, McDonald's of their outlets. Ang idea ng McDonald's, it was found out 5-6 decades ago by a person named Ray Kroc. Patay na ho to. Siya nakapag-invento. They happen to be the largest, biggest franchising company in the whole world. They have about 60,000 outlets spread all across the globe lang. For every product sold, his family in the States gets 5%. Bumili ako ng McChicken. Kumita si Ray Kroc. Kumita McDonald's. Magkano? Sila ba nagbenta sa akin? Siya ba'y nasa counter? Can you imagine? Siya ba'y nasa counter? Hindi. Pero kumita siya sa binili ko, 5%. Pag bumili ako ng McDonald's franchise, kumita siya? Chicken Joy, kumita siya? Hindi, Jollibee yun eh. Hindi siya kikita sa Chicken Joy, kayo talaga. Gutom na kayo, ha? Panay ang yes nyo pag pagkain eh. Oh, gawin kong local. Fortune Tobacco, Fortune Tobacco. Manufacturer ng Yossi. Oh, nag-Yossi ka for example. Si Lucio Tan to saan? Daming dadaanan yan eh. Pag-usapan na lang natin yung mga boy kumita si Lucio Tan. Siya ba nagbenta? Kilala niya pa ba? Ilan na nag-Yossi sa buong Pilipinas? Pag tensyonado yung tao, isang hit-hitan, ubos. Maya na naman. Nakuha niyo siya? Pareho lang tayo ng negosyo. Ni McDonald's, ni Lucio Tan. Ang pagkakaiba lang, produkto ni Lucio Tan, nakaka-cancer. Produkto natin, nakakatulong sa may mga cancer. Oh. Paano pag dumami to? Paano pag dumami tong tao na to? Paano pag mag-spread yan all over the world? May branches po kami sa Dubai. I just flew from Dubai 2 days ago. Karamihan Pilipino. But guess what? Ang dami na pong mga Emirati, Arabs, Pakistani, Indians na member ng AIM Global sa Dubai. So, me and Dr. Ed and Dr. Connie was there and we stayed there for 12 days doing these seminars. Ang dami po. Paano pag may kaibigan ka sa Dubai? Nag-networking sa Dubai, nag-AIM Global. Nagbenta doon, bumili, nag-recruit doon. May kita ka sa Pilipinas? Wala. Ikaw nagbenta? Kilala mo pa? Oh, can you imagine? Paano kung mga anak sa Hawaii, Hong Kong, Macau, meron kami sa Nigeria, Ghana, meron kami sa Taiwan, Singapore. Kahit na nasa opisina ka, nakatali ka, limbawa clerical ang work mo habang nagtatype ka. Physically, hindi ka kailangan nandito para kumita eh. Nakuha niyo siya? Kahit nagtatype ka, pwede mo isipin magkano na kaya kinikita ko sa mga oras na ito. Kasi hindi mo alam kung magkano pumapasok sa'yo. Habang nag-exam ka, estudyante ka, magkano na kaya ang kinikita ko? Ilang estudyante na dito ang kumita ng malaki. Isa lang ang disadvantage pag ang estudyante kumita rito. Hindi na nag-aaral. And ayaw din namin yon. Kaya lang hindi mo ma-blame eh. Pag nag-grab, hindi mo rin ma-blame. Malaki pa kinikita niya sa professor niya. Paano maniniwala sa prof? Sir, paano naman ako hindi yung professor ko, malaki pa kinikita ko, sir eh. Can you imagine? Kahit hindi ka nagbebenta, kumikita ka. Kahit nakatali ka sa work mo, kumikita ka. One day, kahit natutulog ka, kumikita ka pa rin. One day, ladies and gentlemen,
One day, kahit natutulog ka, kahit di ka nagumising, kumikita ka pa rin. Dahil ipapamana namin yan sa mga mahal nyo sa buhay. Guess what? Itong account na to, one day, pwede mong ipamana yan sa mga mahal mo sa buhay. Sa anak mo. You can pass it on to your children. Ang tawag dyan, inheritance income. There's nothing wrong about working for someone else. But you know that if you retire from your work, job well done, plake. Tapos na yun. Retirement pay. Pero dito sa AIM Global, when you retire, if you decide to retire, may papamana nyo tong network, tong account na to sa loved ones ninyo. Ang sarap, di ba? Oo. Paano ngayon kung dumami? Paano kung dumami? May kasama kami dito, ang pangalan, Leo Kaduyak. He's been with the business for like 4 or 5 years. Background, bago sumama, bago mag-join, umattend ng seminar, tricycle driver. Taga Tagbilaran, Bohol, kasi may branch kami dun. Grade 5, guys. Nabuhayan ng pangarap, nag-join. To cut the long story short, fast forward. Si Leo Kaduyak, one of our top distributors now in Bohol. Why? He's driving through 2 brand new cars. May Pajero, may Fortuner. Bilaran niya yun. Grade 5. Magkano Fortuner? Mga 1.5 million ang Fortuner eh. Alam nyo, gulong pa lang ng Fortuner, 12 mil. Yung malalaking gulong, 12,000 isa. Can you imagine, kaya pag ang sweldo mo, 12,000, may isang gulong ka na eh, 3 na lang. Hindi ako nagbibiro. Grade 5. Hindi ko kayo pinatatamaan ko, yung katabi nyo. Yung katabi mo, ikaw din katabi, kaya ikaw din yung bumalandra lang. Matawag ko ba Chamba? Hindi. May na-recruit down the line. Ang pangalan, Wilfredo Laway. Grade 6. Tuyo vendor ang background. Bakit na-motivate mag-join? Sabi niya sa loob-loob niya, kung ikaw grade 5 nagawa mo, mas kaya ko dahil grade 6 ako. Ha? Ha? Totoo yan. We can never make up stories kasi babalikan kami pagka gumawa kami ng kwento. Can you imagine, we do this seminar every day and we make up stories? Babalik din sa amin yan. Kaya itong sinasabi namin sa harap nyo, totoo lahat. 100,000 buwan-buwan ang kinikita nito ni Wilfredo. Ang sasakyan, Hyundai Accent, nabili niya after 8 months. I'm challenging you, ilan sa atin dito ang professionals? Ilan nakapagtapos ng matatayog na pinag-aralan? Ilan sa atin ang cum laude rito? But we never get the same accomplishment as these people are. Why? Sometimes it's about comfort zone. Minsan kasi pag nag-work ka, professional ka, alam mo may babalikan ka pa eh. Alam mo may kinikita ka na ano pa eh, na, you know. Eh ito, wala nang babalikan to mga to. Ang tawag ko dito, dead end job eh. Walang napopromote dito. May nakita ka na, supervisor, tricycle driver. Wala. Wala. Manager, fish vendor. Wala. Dead end job. That's why when they joined, wala nang choice sa mga to. They did their best and now they're very successful. I mean, ladies and gentlemen, if these people were able to make it, in my heart, I know, everybody can make it as well. Kaya nyo yan. Si Leo, alam nyo monthly ni Leo, 250,000 per month. $250,000 to buwan-buwan. Now, some of you, especially the first-timers, this will blow your mind. Sasabog utak mo rito. Sobra naman niya. Isang taon na yun. Totoo po yan. Alam nyo, there's nothing wrong about networking. Maraming taong hindi naniniwala. Hindi dahil hindi totoo to eh. Maraming taong hindi naniniwala dito sa laki ng kitaan. It's so good to be true. Lalo na, tingnan nyo tong ito po yung capacity ng utak natin na tanggapin kung ano lang yung makatotohanan para sa kanya. We are programmed in such that way. Halimbawa, kung ang program mo pagkatapos mong graduate is minimum wage, yun lang ang alam mong kitaan, minimum wage. Kung ang pay grade mo is 25,000, yun lang ang alam mong kitaan. That's why pag ikaw nabigyan ng pinagkaibahan sa appliances, pag ang appliance naka 110 volts, sinaksak mo sa 220, ano mangyari? Sabog. Bakit? Hindi kaya ng 110 yung 220. Same way with this. Maraming tao, pag pinaliwanag ko to, hindi kaya ng utak. Sabog utak pag uwi. Kasi ang mindset, 10,000 lang. Nakakita nito, sabog utak. Di totoo, di totoo. Di totoo talaga. Di totoo. Mga nyo kung kotse ng AIM Global kasi may sticker sa likod, Alliance in Motion. Ang gaganda. Tudor na mga kung ano-ano, may Mustang, may Dodge Challenger. Ang gaganda. Taga AIM Global. Yung hindi makapaniwala, nakikita niya na, totoo na ha. Sasabihin niya, di totoo yan. Hindi totoo. Ano yun? Hologram? Hindi totoo? Bakit? They keep convincing themselves na hindi totoo. They were programmed that way. You can never blame these people.
If you feel uncomfortable with what I'm saying right now, don't worry. I had the same feeling before because we were never programmed to earn this much in the Philippines. Tama, mali? Pero may pagkakataon ba na yung 110, may saksak mo sa 220 na hindi siya sasabog? Ano gagamitin mo? Transformer. Yung word na transformer, galing sa word na transform, which is another word for shift. Measure ko yan, electrical. In other words, kaya mong intindihin yung sasabihin ko kung magkakaroon ka lang ng shift ng mindset for the meantime. Shift mo lang. Pwede pala yan. Can you imagine this grade 6 making 250,000 per month? Taga-tagbilarang ka. Sarap ng buhay. Tama, mali? And I'm sure, ikaw, gusto mo rin kumita ng ganito kalaki. Hindi ka lang makapaniwala ngayon na kaya mo palang kitain. Don't worry. Ladies and gentlemen, sa lahat ng tao, sa lahat ng ginawa sa mong mundo, it was found out the human species lang, tao lang, ang may kakayahan. Kasi baka mamaya yung argument ng iba, hindi ko linya yan eh. Bakit to magaling? Hindi po, tinanong ko to, ano ginawa niya? Sabi ko, Leo, ano ginawa mo? Bakit yung mama? Minsan, sir, yung pasahero ko sa tricycle, sir, dinidiretso ko sa seminar room, sir. Kidnapper pala, walang iya. Hindi po nila linya rin. Hindi ko rin linya. Hindi linya-linya. Pero lahat ng bagay na papag-aralan. Lahat ng bagay na tama ba? Katututunan. Sabi ko nga kanina, human species lang ang may kakayahan para pag-aralan lahat ng bagay na gusto niyang matutunan. Gusto mo matuto mag-swimming? Matututo ka? Yes. Gusto mo matuto mag-gitara? Matututo ka? Yes. Ang unggoy, hindi kaya yun. Tao lang yun. Gusto mo matuto magluto? Pwede. Gusto mo matuto kumanta? Pwede. Practically, anything can be learned. And today, I have good news for you. Kung kayang pag-aralan lahat ng bagay, ladies and gentlemen, pati pagyaman, napapag-aralan din kung paano. Napapag-aralan din siya. Kailangan lang, may magtuturo sa'yo. Pwede ka mag-self-study, but it will take you some time because magta-trial and error ka pa eh. Ang pagyaman na papag-aralan, it happened to me. Hindi ko linya. Hindi ko major to. May kuryente ba dito? Major ko electrical engineering. Diyan ako magaling. Pero dito malay ko. Magsalita nga ng 3 sa harap ng araw, naiihina ako sa nervyos eh. Pag umapat, napupupo na ako nun. Pero everything can be learned. And I have good news for you. Kahit sino ka, irrespective of your background, kahit anong affiliation mo pa, pwede kang matuto sa AIM Global at magiging milyonaryo ka. Basta, may magtuturong tama. And we train people here. Kasama po ako sa training department. We train people here. Nagtuturo kami. And over the years, napakarami ng tao. Nung una, manhihain eh. Nung natuto, ang kapal na ng mukha eh. Ganun pala yung pag kumakapal ang bulsa mo, kumakapal na rin ang mga mukha mo. Lahat kayang pag-aralan. Tanong, handa na ba kayong yumaman? Yes! Maglabas kayo ng pera. Ito gusto nyo yumaman? Yes, kayang-kaya yan, mapapag-aralan. Nung nakita to, ay, ang pangit. Di ko kaya. Wala akong ta. Pero universal law to eh. Gusto mong kumita ng pera, maglabas ka ng pera. What you saw is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, yun ang anin. Eh kung wala kang tinanim, ano anihin mo? Hindi ka namuhunan, wala kang tutubuin. Tama ba? Subukan mo gwardiya ron. Tama, mali? Kahit naman sino sa atin, empleyado o hindi, namuhunan eh. Ilang years ka nag-aaral ng elementary high school, magkano puhunan nila? Nung college, nangutang pa. Only to make money. Pagka-graduate mo, minimum wage. Clear? Dito maglalabas ka rin. Kasi ano yan eh, universal law yan eh. Kung ano itinin mo yung nakanin mo. And for me, business, 7,980, maliit lang to. Sari-sari store nga eh, hindi kasya to eh. Sari-sari, pwede wala kang store. Believe me, mahal pa cellphone nyo rito. Mahal pa cellphone nyo rito. Interest. Tinatamaan si ate, ho. Ganyan. Subukan mo, tsaka may benta mo. May package A, may package B. Mamili ka. Yung package A, may 5 C24/7. Tapos merong isang CardioPulse na libre. Sa kabila, yung isang package, 5 Vida. Correct me if I'm wrong. Tama ba? Tapos 2 or may 3 banig sa loob yan eh. Yung easy retail pack, isa. Pulse din. Mamili ka lang kung anong product ang gusto mo dyan. Kung ano sa palagay mo may appeal sa'yo, kung ano sa palagay mo makakatulong sa'yo. It's as simple as that. Importante to kasi pag wala kang produkto, paano mo sasabihin sa customer na maganda?
Sabi mo, ang ganda nitong C24, maganda sa arthritis, rheuma, gingiva. Ang ganda lahat sa myoma, sa arthritis, maganda sa constipation, sa ulcer, etc. Sabi ng customer mo, bakit nagamit mo na? Di pa, pero sabi ng speaker, ganun na ganun kaganda. Gamitin nyo. Tsaka ang hirap nung sasabihin, di ba? Pag nagtayo ka ng negosyo, dapat may produkto kayo. Halimbawa, nagtayo ka ng hardware. May nag-walk-in. Pabili po ng kahoy, wala. Pabiling pintura, wala din. Pako po, wala. Ba't may hardware kayo? Wala lang. It's very hard to talk about something na wala ka. Clear? Oh, may kasama yung services. Hindi lang product makukuha nyo. May kasamang services yan. Ano? May free medical check-up ka. Pa-check up ka sa mga clinic, naka-tie up ng AIM Global. May personal accident insurance ka. Pag may nangyaring masama, aksidente, patay, 200,000 po yan. Eh, lang daming Pilipino wala insurance eh. At least magbayad ka nito, may insurance ka o aksidente. Dito pa lang, bawing-bawi ka na, oh. Mamamatay ka nga lang. Ha? Pero sulit, tama, sulit. Oh. Isa wala kang makuha. Oh. 50,000 pag hindi aksidente ang pagkakamatay. Halimbawa, sinaksak, binaril. 50,000 lang yun. Kaya kung makakapili ka, aksidente na. Kasi mas malaki, mamamatay din pareho eh. 10,000, burial assistance. May assistance pa sa, burial assistance. 10,000 medical reimbursement. Pag na-aksidente na hindi ka, nagalusan ka, napilayan ka, may 10,000 ka makukuha. Renewable every year. Maliwanag. Meron kang access sa website ng AIM Global, bibigyan ka namin ng access dito sa grupong to. Ang tawag dyan, genealogy. Kasi bibigyan ka namin ng computer number. Itong account number na to, ID number na to, nakadugtong sa mga ID number ng na-recruit mo. Itong na-recruit mo, may ID number, tama? Nakadugtong dito, nakadugtong sa dulo. Eh kahit sino pa yan, bumili, pag yung bumili, dahil sa ID number na yan, pasok yan sa'yo, whether you like it or not. Matetrace kung kanino papasok. Tama? Parang ang tawag dyan, POS, point of sales. Okay? Bibigyan ka namin ng access dyan. Makikita mo yan, ang tawag, Distributor Tracking Center. Ano pa? Meron kang sales kit. Pag bumili ka ng Global Pack, may sales kit ka. Brochure, folder, tsaka CD. Ano pa? Meron kang scholarship certificate. Nakataya pang AIM Global sa mahigit 200 schools nationwide. May scholarship kami, nakataya up sa kanila. Pag napunta sa yung scholarship na binili mo to, yung scholarship sa loob, number 1, transferable siya. Pwede may pamigay kahit kanino. Pamangkin mo, hindi porket ikaw ang bumili, ikaw ang gagamit. Transferable. Yung bata, upon enrollment, basta ka-tie up namin yung school, may makuha ka siyang discount. Depende sa kurso niya, depende sa eskwelahan. Kunwari, informatics. Alam niyo informatics? 50% kami dyan. Ang maganda doon, hindi lang applicable ng isang SEM. Applicable siya kung ilang taon ang kurso ng bata. Kaya for the next 4 years or 5 years, yung bata pwede maging scholar. Plus, meron ka pang 1 CardioPulse na free. Plus, another 3 gift certificate ng CardioPulse na pwede mo ipamigay sa mga kaibigan mo. Imbis na 1,000 ang ibabayaran nila, 500 na lang. Sa 500 na yun, sa'yo yung 200 doon. Iuhulog namin sa account mo para may kita ka. Clear? Ganito yan sa mga first-timers sa networking. Pag may kita ka, meron ho kayong account sa amin. Doon namin sa account ninyo, iuhulog ang komisyon ninyo. Paano? Number 1, pwede kayong magpagawa ng cheque sa amin na nakapangalan sa inyo. Yun po yung ibibigay namin sa inyo para ipapalit nyo sa kahit saang branch ng Banco de Oro yung komisyon ninyo. Now, kung ayaw nyo ng cheque, pwedeng ATM. Pagawa kayo ng ATM sa amin, o-open kami ng account para sa iyo, ang tawag cash card Banco de Oro. Bayad ka lang ng 200, fill up ka ng form, bibigyan ka namin ng ATM card. May account ka na sa BDO. Yung komisyon mo rito, pag gusto mong kunin, i-click mo lang sa website mo na gusto mong i-withdraw yung komisyon mo. Automatic na sa accounting namin, halimbawa may komisyon kang 10,000, i-deposito namin sa cash card mo yon. So sa kahit saang ATM, pwede mo siyang i-withdraw. Ito ang good news. Ang komisyon, daily, pwede mong makuha sa AIM Global ang payout namin. Daily siya. Pag sabing daily, ano yung daily, sir? Halimbawa, may komisyon ka ngayon. Gusto mo na ma-withdraw bukas sa makalawa, pwede mo na makuha. Wala kang hihintaying period. Hindi yung hihintay mo pa yung katapusan, hihintay mo pa yung next month. No. Daily siya. Yung pinaghirapan mo ngayon, bukas o sa makalawa, pwede mo nang makuha.
Kung ayaw mong kunin, gusto mo munang palakihin, ganun din yung ginagawa ng iba. Kunwari, may laman ng 10,000. Huwag muna. Kunwari, after 2 months, 20,000 na. Huwag muna. Pag umabot na ng 100, saka nila kukunin at ayaw nila sa ATM ipakuha. Ipapagawa sa cheque sa baba. Accounting. Cheque, mga 3 to 5 days pa yan bago ibigay sa'yo. Tapos, bago pumunta sa bangko, magse-selfie. Nauna pa yung selfie sa bangko. Ha? Tapos, pag na-selfie na niya, 100,000, ipopost sa Facebook. Wanna earn money? Ask me how. PM me, ha? 100,000. Hindi alam ng mga naka-PM na iba, 5 buwan niya palang kinita yon. Nakuha niyo siya? Ganon kasaya dito. So all in all, ladies and gentlemen, sa 7980, sulit o sulit na sulit? So how do you make money here? Simple lang. Pag nag-join ka, ito na yung recruiting part. Dalawa lang ang grupong i-develop mo kasi ang tawag sa marketing plan natin is a binary marketing plan. So all you need to do is to develop 2 sales forces. One on your left side, one on your right side. Ganyan lang. Lagyan natin ang pangalan, si A at saka si B. Clear? Oh, pag nag-pay in to, may kita ka wala? Pag dinala mo sa seminar, may chance kaya silang maniwala? Mag-pay in din? Magpe-pay in to, pag nag-pay in ka. Pag di ka bumili ng global package, di bibili yan. Sabi mo kay A, bili ka na A. Ikaw, bumili na? Di pa, ikaw muna. Para pag napasubo, ikaw lang. Wala ka palang tiwala. O, una mong income, ito yan. Meron kang direct referral bonus. Ano yan? Pag si A and B, bumili ng global package, every time na may nare-recruit ka, pag bumili sa ng global package, may 500 pesos ka. Maliwanag. Dahil dalawa yan, magkano yan? O, di 1,000. Kada nare-recruit mo, nabibili ng global package, may 500 ka. Yung kaibigan mo na lagpas sa dalawa, pwede mo pang ring-recruitin, idudugtong mo na yun pa ilalim. Ang tawag doon spillover. Kaya pag sabi sa'yo nung recruit mo, first-timers, nag-recruit sa'yo, first-timer ka, sinabihan ka nung nag-recruit sa'yo, sama ka na, maidudugtong ako sa'yo. Totoo yun. Totoo yun. Hindi nagbobola yun. Sama ka na, bibigyan kita ng recruit. Totoo yun, kasi iba niyang kaibigan, idudugtong niya na sa'yo para matulungan ka niya. Kasi, kompleto na siya eh. Pero wag niyong uubligahin yung nag-recruit sa inyo, bigyan mo ako ha. Sabi ng seminar, bigyan mo ako ha. Wag niyong obligahin. Optional yan. Pero kahit spillover yon, yung 500 nun, sa'yo pa rin mapupunta. Basta ikaw directly nag-recruit. Maliwanag. Pero hindi ka yayaman sa kaka 500 dyan. Yayaman ka dito, doon sa pangalawa. Sa tinatawag naming match sales bonus. Ano yung match sales bonus? Every time na nagmamatch yung sales between your left side and right side, may kita ka. Paano masabing magmamatch? Halimbawa, match sa benta. May nag-global package dito. May nag-global package dito. Match o hindi? Pag yan nag-match, may 1,500 pesos ka. O, yan ang malaki. Bakit malaki yan? Papaliwanag ko later. So, sa transaction na to, magkano total na kinita mo? 2,500. So, 2,500. Ganyan kadali. Now, hindi pa masyadong na-appreciate kasi maliit pa yung network. Pero lahat ng maliit, lahat ng malaki sa nagsisimula. Dugtungan ko pa. Si A nag-recruit 2. Si C and D. Si B, ilan re-recruitin niya? 2 rin. Dala-dalawa lahat eh. E and F. Now, pag nag-join si C and D kay A, kumita ba si A? Total, magkano? 2,500. Yun nangyari ba sa'yo? Nangyari sa kanya? Yes, kasi may 500, 1,500 din siya eh. O, punta tayo kay B. May 500, 1,500 siya. Magkano kinita ni B? In other words, yung kinita mo, kinita rin nila. Hindi ka nang loko. Pero kung ikaw ang gagawin kong reference sa pag-join ni C, D, E, F, ikaw ang gagawin kong reference, may match ka o wala? Ilan? 2. May 2 bago rito. May 2 dun. Kada isa magkano? So, 1,500 plus 1,500, may 3,000 pesos ka. Oh, maganda ba yan? Palakpakan nyo. Maganda ba to? Bakit maganda? Ikaw ba nag-recruit dito? Pangalawa, ikaw nang kumbinse? Pangatlo, kilala mo pa? Pangapat, may ginawa ka? Kaya maganda, wala kang ginawa, kumita ka. Nang gusto ng mga Pilipino, walang ginagawa, kumikita. I mean, for the part-timers here, can this happen while you are in your job? Yes. Meaning kahit nakatali ka sa trabaho mo, walang kamuang-muang, yung mga recruit mo down the line, they're doing the business and you're making money. Ano pa sasarap doon na kumikita ka nang hindi mo kailangan iwan ng trabaho mo? Oh, dudugtungan ko pa. Another scenario, si C nag-recruit 2, si D nag-recruit 2. Ilan ang bago mo sa left side mo? Sa kabila, nag-recruit si E pero isa lang muna naniwala.
Si F, ganun din, isa lang naniwala. Magkaibigan sila kaya isa lang talaga naniwala sa kanila. Ilan ang bago mo sa left, sa right side mo? If ikaw ang gagawin ko reference between your left side and right side, may match ka, wala? Ilan? Dalawa. So, 1.5 plus 1.5, magkano kinita mo? 3,000. Now, ano mangyayari dito sa walang kamatch? Di ba walang kamatch to? Ang tawag dyan, waiting lang yan. Naghihintay. Ano hinihintay? Di ka match, alangan namang Pasko. Hanggang kailan maghihintay? Walang deadline. Kaya yan, pag nagkaroon ng kamatch after 1 year, babayaran ka pa rin ng AIM Global. Maliwanag. I-continue ko to. I told you earlier, it's like a domino effect. Lahat magre-recruit tigda dalawa. Ano napapansin nyo sa tao? Dumadami. Dadami yan eh. Yung dalawa, magiging 8. Tama? Yung 8, pag nag-recruit ng tigda 128. Tapos ang 128, 256. Tapos, 512. Tapos, 1,024. 2,048. 4,096. Okay, magalala. Memorize ko na po yan. 4 years ko nang ginagawa. Dadami hindi. Dadami, magiging 1,000 yan eh. Ang dami niyan. So yan dumadami. Parami ng parami, ang 1.5, 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 1.5. Ang daming 1.5 niyan. Let's go back to Leo Kaduyak. Ngayon, 250,000 with this concept. Totoo o hindi? Totoo. Pag ito kinita niya, nang kakabenta, hindi totoo. Pero dahil sa dami ng 1, sabi ng mister mo, ba't ngayon ka lang, ha? Sabi mo, 2:00, nandito ka na. Sabi mo, 1.5. Yung ka-office mate mo, lumalakad sa harap mo, sabi mo, ikaw to, sabi mo. Yung ka-office mate mo, ba't ka ba ganyan makatingin? Sabi mo, 1.5. Kasi pag 1.5 ng 1.5 ang iniisip mo, dadami ang 1.5 mo. Ha? Kaya ang word of the day, ano? Tagalog ng 1.5, 1.5. Ayan, 1.5. 1.5, 1.5. Kasi pag madami kang 1.5, yayaman ka sa AIM Global. Now, dito po sa isang araw, ang maximum income na pwede naming ibigay sa inyo is about 24,000 per day. Paano nangyari yon? Ito po yung computation niya. Sa isang araw, para hindi kami mag-overpay, ang allowed na ibibigay namin sa inyo, okay, is about 16 matches lang per day. 16 na matches. 16 na 1.5 lang per day. Yung lalagpas dyan, wala ka ng 1.5. Basta ang usapan natin hanggang 16. Bakit? Para hindi kami mag-overpay. Para hindi malugi. Pero yung 16, masama pa ba yan? Hindi na. Kasi 16 times 1.5, ang earning potential mo, 24,000 pesos per day ang pwede mong kitain sa AIM Global. Yung iba, 1 buwan na nila to, di ba? Dito per day. If you're gonna ask me, may kumikita ba nito sa AIM? Ang dami po. Kasi aabot ng 16 to eh. Naalala nyo to? O di pag umabot ng 16 yan, di 24,000 a day ka, hihintayin mo lang dumami. Siyempre, dadami yan pag may nirecruit ka. Mamaya niyan, ang tagal naman dumami, wala ka palang nire-recruit eh. Punta ka pa sa accounting, tagal-tagal ko na, bakit wala akong kita? Sabi sa inyo, accounting namin, may recruit po ba kayo? Kailangan ba yun? 24,000 a day. Guess what? Gross po ito. Babawasan pa namin ng tax yan. Siyempre, we're allowed, BIR regulation. Tapos every 5th match ninyo, meron kayong gift check instead of cash. Ang gross nito, more or less, 24,000. Pero neto niyan, mga 18,000 na lang. 18,500, 18,800, mga ganyan. Sa isang buwan, times 25 days, minus linggo. Kasi walang operations kami ng linggo. This is an average income of 500,000 per month. Nakitaan. If you're gonna ask me, may kumikita ba nito? Oo. Yung iba, ganito ginagawa. Pag kumikita sila ng ganito kalaki araw-araw, hindi mo na nila wini-withdraw. Kasi marami silang pera, hindi nila kailangan. Palalakihin nila hanggang humabot ng 250,000 bago nila withdrawin. Tapos papapalit ng cheque, magse-selfie, tapos ganun lagi. Di ba pa? Ngayon, dati, pag kumain ka, pag umorder ka sa restaurant, ang mauuna. Ngayon hindi. Pagdating, teka. Picture muna. Tama ba na-realize nyo yun? No. 500,000. Yan yung maximum na pwede nyong kitain. Pero ang top distributor namin, alam nyo, hindi 500,000 ang kinikita. Ang top distributor namin,
kumikita ng 2 to 3 million every month. Paano nangyari yon? Kung ito maximum, ba't kumikita siya ng 2 to 3 million? Ang ginagawa po ng iba kasi, 500,000 ang maximum sa isang account. Ang ginagawa ng iba, bumibili ng maraming account. Para dumami rin yung kita mo. Ang ginagawa ng iba, hindi isa. Yung ginagawa ng iba, 3. Ang itsura ng 3, ganito, ikaw to. Bago ka mag-recruit ng iba, sa left side mo, ikaw ulit. Para mong ni-recruit yung sarili mo. Ngayon, pag ni-recruit mo yung sarili mo at ayaw niya, pa-check up ka. Sama ka, ayoko. May tama ka, friend. Ikaw ulit. Ilan account binili mo? 3 nga nilabas mo, pero 3 rin ang balik sa'yo. Yung iba, maximum na pwede yung bilhin, 7. 1, 2, 3. Dito, 4, 5, 6, and 7. Ikaw pa lahat yan. 7 account. Ikaw man ang, di ba? Ikaw man ang common sense lang eh. Kumikita to, kumikita. 7 yan, lahat ikaw yan. Versus sa isang account, mas mabilis yung 7. Kaya kayo tatanungin ko, ano mas maganda, 1 o 3? 3, 7 account. 1 o wala? Anong wala? Yung iba sumagot, wala. It doesn't matter kung 1, 3 o 7. Ang importante, mapabilang ka sa AIM Global. Okay? Maliwanag ho ba? Ayan, last. Tapos na ho ako. Okay? Last. Meron kaming tinatawag ditong Unilevel and Stair-Step Program. Okay? Yung Unilevel, ito ang kikitain ninyo pag yung grupo nyo bumibili, gumagamit, nagbebenta ng produkto. Kaya siya tinawag na level kasi depende sa level. Pag yung first level mo sa A and B, bumibili ng product, guess what? May 10% ka sa bawat binibili nila o binibenta nila. Mula second level hanggang 10th level, libo na po yan sa 10th level. Remember, di ba, yung 2, 4, 8, 16, di ba? Naalala nyo to? Libo na po yan by 10th level. Mula second level hanggang 10th level na tao, may 5%. Good or very good? It just means, pag yung grupo mo, umiinom, bumibili, gumagamit ng product, may kinikita ka. Depende sa level nila. Yan yung tipong kahit natutulog ka, kumikita ka. McDonald's, ilang percent yung kay McDo? Magkakaiba lang tayo ng produkto. Last, meron kaming tinatawag na stair-step program. Yung stair-step, same thing. Itong structure na to, babayaran namin kayo sa Unilevel, babayaran pa namin kayo ng overriding commission. Ano ibig sabihin ng overriding commission? Depende po sa promotion ninyo. Kasi bawat produkto ho na bumibili, gumagamit dito, lahat yon may equivalent points. Yung points, gagamitin namin for your promotion. Distributor ka muna pag wala kang points. Pag umabot ka ng 10 points, ang tawag namin sa'yo, Silver Executive. May 10% overriding commission ka pa. Itong Silver Executive, ang kailangan niya, 10 points sa buong grupo niya. Kasi ang tatandaan nyo lang dito, lahat ng products may equivalent points. Yung points gagamitin sa promotion nyo. So, products, points, promotion. Pag lumalaki yung grupo, ano nangyayari sa points? Pag umabot ng 100 points, we promote you to Gold Executive. 20% na overriding commission nyo. Kailangan nyo ng 1,000 points para maging Global Ambassador, 30% na ang overriding commission nyo. Ito ang pinakamataas na posisyon. GA or Global Ambassador. Ito yung mga dala-dalawa kotse, multimillionaire, etc. Sir, parang ang hirap naman, 1,000 points. Mahirap yan kung mag-isa ka lang. Kasi kahit babae ka, may balbas ka na, hindi ka pa Global Ambassador. Subukan mo magbenta. Gusto ko maging Global Ambassador, kakabenta. Madali ito, basta may grupo kayo. So all you have to do is to multiply your group. So ito yung mga mayayaman dito. Kaya kung meron kayong mimitiing pangarap, goal, from distributor to Global Ambassador. Can you imagine, we pay you sa binary, we pay you sa Unilevel, and we pay you sa stair-step. Again, ladies and gentlemen, hindi naman natin ito makukuha ng isang upuan lang. Nakakalito yan. Kailangan nyo pag-aralan at balikan. Kasi if you never invest time to really learn about it, hindi nyo makukuha yung whole concept. Pero ako naman, nung nag-networking ako, as soon as bumabalik ako, nagre-recruit ka. Di ba, balik ka rin, tatabihan mo yung recruit mo eh. Eventually, mamememorize mo siya. Pagka na-internalize nyo na, hindi ka makakatulog. Pag-uwi mo, tingin mo sa kisame nyo, bilog-bilog, habang natutulog ka. Lahat ng tingin mo sa recruit mo, GP, Global Package, Global. Lahat ng tingin mo sa mga ka-office mates mo.
Ito guys, syempre, at first, medyo mahirap paniwalaan kasi beginner, tsaka laki ng kitaan. Pero yung sinasabi ko, there's no harm in trying. Wala namang mawawala. All you have to do is to learn about it, pag-aralan niyo mabuti because you're coming here tonight. Today, it's not a matter of accident. It's just a matter of destiny. Kasi hindi natin alam dito kung sino nananalangin araw-araw na magkaroon ng pagbabago ng buhay. Baka ito na yun. Hindi natin alam kung sino hindi naghahanap ng paraan para mabayaran ng mga utang. Baka ito na yun. Hindi natin alam dito kung sino yung pagod ng nag-enjoy ba kayo sa pagtitipid? Nakakapagod na magtipid. Kahit anong tipid ang gawin mo, wala pa rin naiiwan. Tama ba? And of course, you never make a lot of money. If you never save a lot if you never make a lot of money. Ako, we're not trying to be greedy here, but let me tell you this. Iba ang may pera sa wala. Ako, galing ako sa mahirap na pamilya. I know how it is. Ang hirap maging mahirap. Mahirap yon. Kaya nga kung nananaginip ako ngayon, ayoko nang magising. Kung may gigising sa akin, papatayin ko talaga. Ang hirap na walang pera. Isa sa mga pinaka-stressful na mangyayari sa buhay ng tao, yung wala siyang pera. Hindi po masama ang pera, by the way. So, it's not about, kasi sa atin, ang Philippine culture, if you talk about money, people will say you're greedy, mukha kang pera, or everything is important, pera lang. No. Yung ganun kasi yung tabu sa atin yan. Ibig sabihin, it's a very sensitive topic. Pero sa totoo lang, money is very important. Those people who never say that money is not important are those who have no money. Money may never be the most important thing in the world, but everything that is important is affected by money. Magkasakit ka, sige nga, kung wala kang pera. Mag-enroll anak mo, you know how it is. But just the same, mga kaibigan, iba yung comfort ng buhay pag meron ka. Iba yung buhay sa taas sa babae. Pag nandito ka, may choice ka. Pag nandito, waka choice. Diba? Pag nandito ka, pwede kang bumaba anytime. Pero pag nandito ka, hindi ka makaangat anytime. Halimbawa, sawa ka na mag-Shangri-La, pwede ka magtutuban? Pwede. Ayaw mo sa branded, pwede ka mag-ukay-ukay? Sawa ka nang mag-kotse muna, gusto mo mag-taxi, pwede? May kotse ka, pero ayaw mo muna, gusto mo mag-MRT, pwede? Sawa ka na sa mga gourmet food, pwede ka magturo-turo? Pwede. Pero pag nandito ka, at sawang-sawa ka na dito, wala kang magawa. Do you realize that? Sawa na ako mag-tricycle, mas mababa, lakad na lang. Di ba? Diba? I know that. Sawa na ako sa tuyo, ano na lang, wala na lang kumain. Okay, may ibangan hanggang ngayon kumakain ho ako ng tuyo. Ang sarap. Lalo pagka fresh yung kamatis, ang sarap. Huwag lang araw-araw matuyo din balat mo eh. Dami ka pa matutulungan. So, I'm sure marami tayong mga plano sa buhay kung ano, no. But just open yourself to this opportunity. We are growing. We happen to be the largest networking company right now. Ang dami na pong yumaman sa negosyong to. Hindi natin alam baka kayo na yung naka-line up sa susunod. Nakaraan na po yung 2013. Di ba? Tapos na po yung 2013. Ang bilis ng panahon. 2014 na ho ngayon. Oh, if you never change your ways, kung ano yung problema mo noong 2013 will always be the same in 2014. Di ba? Kung hindi mo babaguhin yung ways mo, sabi nga nila, if you want to change your life, you have to change first. If you keep doing what you've always done, you will always get what you've always got. A lot of people would want to change their lives, but they keep doing what they've done. It's a matter of changing. It's a matter of finding another direction. Tuturuan namin kayo kung paano. I don't have enough to talk to you guys, but in my heart, I know na pag ginawa nyo to, kaya nyo to kasi 18 years ago, naging first-timer din ako katulad nyo. And ang nasa isip ko lang at that time, sana maging katulad niya rin ako nung nagsasalita and everything. I wish, gusto ko nga nung una, 20 mil lang eh. Yun pala yung pag umita ka ng 20, 50 naman, okay na ako. 50. Pagdating mo sa 50, 100. Pag 100, okay na ako. You know, kasi ganun pala yun. Pag may means ka na, tumatayog ang mga pangarap mo. Minsan, ayaw mong mangarap ng husto kasi paano ka mangarap ng husto? Lagi kang may notice of disconnection ng Meralco. Paano ka mangarap ng kotse? Meralco nga, hirap na hirap. You know what I'm saying? So, yung pangarap, ang hirap makuha pag wala kang opportunity. Sabi nga nila, pag may pangarap ka pero wala kang paraan para makuha yon, hindi pangarap ang tawag doon. Ilusyon ang tawag doon.
So, para magkatotoo yung pangarap, hanapan mo ng paraan. And yung paraan na yun, ito po yun, AIM Global. Marami pang ibang pangarap. Yung iba siguro mag-a-abroad, yung iba magne-negosyo. But in your front right now, is this opportunity. Is this opportunity. Kaya mga kaibigan, all you have to do is to try. There's no harm in trying. Because whether you like it or not, AIM Global, para siyang eroplano, the doors are widely open for you. You come with us, we welcome you. If not, we thank you for your time. We thank you for coming here. But whether you join this airplane or not, whether you like it or not, this airplane of opportunity will surely fly, kahit wala ka. Ang akin doon, lilipad naman to, kahit wala ka. Sumama ka na lang, para kasabay ka sa paglipad ng AIM Global. Maraming salamat. God bless you all. Good morning, everyone. Thank you very much.